Ako si Pastor Jerry Benedicto. Mampo 3 taon na ako sa kasalukuyan. Ang simbahan na pinaglilingkuran ko ay higit na ata sa mga 10 mga iglesia ang aking pinaglilingkuran buong Palawan, North and South Palawan. Ang pinakapaborito kong teksto sa Biblia yung Filipos 1:20 na ang sabi nga ng Apostol Pablo, aking pinakananais at inasahan ay sa huwag ako magkulang sa aking tungkulin bagkus sa mabuhay at sa mamatay ay mabigyan ko ng karangalan si Kristo. So itong pangarap ko na ito ay noon pa man bago din ako malingkod talaga sa simbahan bilang ganap na manggagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan. Isa din yan sa una ko talagang pinangarap na may mga bata na mga interesado na magpapagamit at mahinog sa pananampalataya ay malaanan ko ng panahon para paglingkuran at turuan sa mga mahahalagang aral na maghahatid ng kabutihan hindi lamang sa personal nilang buhay sa kinabukasan nila kundi sa larangan din ng spiritual. Ay ito ang siyang pinakaadikain ko para sa gayon sa katuwaan ng Panginoon na maraming mga kabataang Kristiyano ang mahubog sa pananampalataya katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo. Yung hamon sa akin ay makatuwang sa larangan ng pang-ibanghelismo Palawan sapagkat ang Palawan Associate Conference ay walang grupo ng ginagamit ang Panginoon sa pang-ibanghelismo lalo na sa pagkakandak ng mga krusada. Kaya nga ito ang nagtulak sa akin para sikapin na makabuo ng mga kabataan na magamit, makatuwang sa gawain ng Panginoon sa larangan ng pangkumperensya bilang dating committee chairman ng ECD sa Palawan. So yung aking pangarap ay isa sa lagi kong di nakakalimutang ipapalaala ay yung maisalin at magamit ang mga natutunan hindi lamang sa sariling kapakinabangan na matapos matuto at umunlad at nagtagumpay kundi maging doon din sa iba na mga nangangailangan ng pagpapahinog ng spiritual na buhay ay magamit itong mga kabataan para sa hinaharap. Para sa gayon ay malugod naman ang Panginoon na hindi lang natuto na walang pakinabang kundi dapat matuto na mayroong kalakip na gawa na pananampalataya. So ang hindi ko makakalimutan na mga pangyayari sa grupo ng PAI ng magkakasama ay yung unang tagpo ng mabuo ito na sa isang orientation na pag-aaral, yung mabigyan sila ng mga iba't ibang mga kakayahan kung paano nila makilala at may pakilala ang kanilang mga sarili. So yun yung unang tagpo na kung saan ay seryoso pero nakakatawa. Nagiging kapakipakinabang ang pag-aaral na yun sapagkat mismo ay nagsikap silang matuklasan ang kanilang kanya-kanyang kalaman maging ang kanya-kanyang sariling buhay. So ang mensahe ko sa PAI na kung saan ay ganap na nagtatagumpay na sa iba't ibang mga profesional na larangan ng buhay at pamumuhay ay huwag makalimutan yung mga mahalagang aral na tinuro ko noon. Kung inyo pang maalaala na yung isa sa mga paksang tinalakay ko sa inyo noon, yung laan para sa mabuting kinabukasan. Yun yung naghahatid ng gabay para magsumikap at abutin ang mabuting pangarap para sa kanila sa magandang kinabukasan. Kaya sana magbuo kayo ng isang paraan ng programa para sa gayon ay makarating at may parating natin sa iba't ibang dako ng lalawigan ng Palawan o ibang distrito ng lalawigan ng Palawan sa ilalim ng ating simbahan ang mga gawaing pangkurosada. Yung makakatuwang kayo ng mga kabataan ng CYF sa pagtataguyod ng kanyang mga programa sa ilalim ng Palawan Associate Conference. Ako si Philen Patricio, tamban ako ngayon kasi ako ay may asawa na. Ako ay 32 years old na ngayon at ako ay miyembro ng United Church of Christ in the Philippines, Manayle, kasalukuyang CIAF President at nananatiling PAI President sa kasalukuyan.
Ako si Fallen D. Enrico Patricio, but now Trinidad. At ako ay kaanib sa local church ng UCCP Manaig. Ako po si Irish Antonio Domingo, 27 years old at member po ng UCCP Manaig. Ako po pala si Mary Joy Amar, 23 years old, from United Church of Christ in the Philippines. Ako nga pala si Napil Corteso. So mas kilala ako sa grupo bilang Kuya Nap. Ako ngayon ay 29 years old, magda 30 ngayong February. Ako ay membro ng kabataan sa iglesia lokal ng Manayli, UCCP. Bilang ate, lahat kasi nakakausap ko eh. Pero kung madalas nakachikahan, pwede kong sabihin na yung mga kapatid ko at pinsang ko pwede. Na grupo din mismo ng Pi. Siyempre, yung katabi ko talaga, yung kabatch, si Joey Var, si Ate Nike, at saka si Tita Den. Yan, palagi yan. Si Kuya Mon at yung isa po ay si Kuya Isi. Sila po yung madalas kong nakakausap noon, yung madalas kong nakakaband sa grupo ng Pi. Siguro hindi ko na maalala, pero yung mga kasabayan ko, sila Kuya Raymer, sabayan ko sa pag-aaral ng PAI. Ang madalas kong kausap sa grupo, madalas kong katabi sa upuan, si Gugong, si DG Patricio, na membro din ng PAI. Marami yung masayang moment kasama ang Pi, lalong-lalo na kapag araw ng linggo na merong sharing and evaluation. Masaya yun para sa akin. Pero yung mas nagbibigay ng saya bilang Pi ay kapag pumupunta kami ng mga crusades or sinasabing mga mission namin, yun yung pinakamasaya para sa akin. May dalawa kong best eh. Siyempre yung pinaka-dineclare tayo as Pi at yung tinanggap na natin si Jesus. Siyempre parang pinaka-peak yun ng best experience natin as Pi. Tapos yung isang best ko naman as Pi, yung naramdaman ko yung Holy Spirit, naramdaman ko na talagang na-bless ako ni Lord. Hindi ko talaga siya makakalimutan kasi syempre kakaiba sa mga nararanasan natin bilang mga ordinaryong Christian. Para sa akin, yung pinaka-masaya na experience ko sa Pi is yung crusade na ginawa natin noon. First is yung sa Apis at yung pangalawa ay dito po sa Inigawan. Ang daming masasayang memories, lalo pagkasama yung mga PAI. Ang dami sa simbahan, sa labas man. Sobrang saya, lalo pagkasama na ang buong PAI. Yung mga gabi na matapos yung sharing, inaabot na kami minsan ng alas 12 sa pag-aaral, sharing. Pag-uwi, hindi ko makakalimutan yung nakakarating kami sa mga basakan para isa-isang mahatid yung mga kabataan. Yung pinakamalungkot naman, wala masyado nung panahon na naglilingkod kami, pero yung malungkot na bahagi bilang Pi ay yung nawala yung isa sa miyembro ng Pi sa katauhan ni Raymond na Angeles. So, Maaga siya nagpaalam. Yung pinaka-malungkot sa akin ngayon, yung syempre, pag naalala mo yung mga memories natin na kumpleto, tapos ngayon nakakalungkot na kapag gusto nyong mag-bonding, get together, ang hirap paglapin ng isa't. Sabi ko, hindi ako iyak. Ganon, yun yung pinaka-malungkot sa akin. Kapag gusto nyong magkakasama-sama, gusto mo rin sana, pero ang dami ng factors kasi may pamilya ng isa't isa. Pag naalala mo na noon, ang bilis natin hagilapin yung isa't isa pag sinabing Linggo, Sabado, kung andyan lahat. Pero ngayon, pag sinabing punta kay Pastor, pasyal, punta sa ganito, mahirap na kasi may mga kanya-kanya ng reasons, lalo na ngayon, hiwa-hiwalay tayo, sobrang hiwa-hiwalay. Kaya yun yung pinakamalungkot sa akin ngayon. sa akin, ang lagi ko talagang wini-wish at pinagdarasal yan na sa kabila ng may kanya-kanya na kaming may kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang pamilya, yung pinaka-wish ko sa grupo ay mananatili yung respeto at pagmamahal sa isa't isa. Yun lang talaga kasi kahit umabot ng ilang taon na matagal na panahon, kung respeto at pagmamahal sa grupo ay nananatili, talagang solid pa rin ang samahan hanggang dulo, hanggang kailan kami pagkalooban ng Diyos ng buhay dito sa mundo. Siyempre,
syempre, wala tayong ibang pangarap kundi ang masustain natin yung samahan na sana kahit magkahugot-hugot na tayo, yung bond nandoon pa rin, hindi man sa physically, pero yung nasa puso talaga natin, yung pagiging Pi. Kasi yun yung talagang naghubog sa atin para kung sino man tayo ngayon bilang mga adult. Yung wish ko para sa grupo is magpatuloy tayo sa kabila na hindi tayo magkakasama. Syempre, yun na nga, gaya ng sinabi ng mga nauna, meron ng mga family, may mga trabaho, malayo na. Magpatuloy tayo kahit na iba-iba na yung mga priorities natin sa buhay. Na kahit saan tayo, still tayo. Ang wish ko para sa grupo ay naway tuloy-tuloy na banding sana, pero hindi natin magawa kasi nga may kanya-kanya tayong obligasyon. Naway magkita-kita tayong lahat, yung buo tayong Pi. Ang wish ko para sa grupo ay syempre magpatuloy pa rin na ganito. Yung banding na ginagawa natin dati, ngayon may pagpapatuloy pa sa mga darating pa na taon. Siguro hindi man kompleto dahil may mga trabaho na yung karamihan, may pamilya, ang iba malayo. Sana pag may pagkakataon na magkaroon ng reunion, mangyari ulit yung ginagawa natin na dito pa rin sasagawa yung reunion. Kasama pa rin sila Pastor Jerry. Dito pa rin sa area na to, sa kanya pong tahanan. Maraming favorite na verse, pero yung palagi talaga na tumatatak sa akin yung John 3:16. Alam naman ng lahat yan, di ba, na yung binigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak para sa ating lahat. Pero ang pinaka-favorite ko, kasi madali sa uluhin, Jeremiah 33:3, na maganda rin naman yung message. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila na hindi mo pa nalalaman. Sa pinaka-favorite Bible verse ko simula noon, Galatians 6:8, ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay mag-aani ng kamatayan. Ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Favorite Bible verse sa Kawikaan 3:3, pananalig at katapatan huwag mong tatalikdan, ikwintas mo sa iyong leeg at itanim mo sa iyong isipan. Ang favorite Bible verse ko na hindi ko makalimutan ay yung ginaya ni Pau Pau. Ako dapat yung nauna eh. Pero yeah, Jeremiah 33:3. So sa English, call him through prayers. Ina-expect ko na, syempre dahil may mga trabaho na ang bawat isa may kanya-kanyang pamilya, mas kaya nang i-provide ang pangangailangan kapag may mga ganitong uri ng gawain o mga biglaang ganap ng Pi, mas madali siyang maisagawa dahil may mga kanya-kanya ng trabaho at pamilya. Yun lang ina-expect ko na sana mas marami pa sa susunod sa mga ganitong klase ng gawa. Sana in the future, kung luluobin ng Diyos, magkakasama-sama tayong ulit, hindi man 100%, pero sana majority for evangelism, na makakapag-evangelize tayo ulit sa iba't ibang mga lugar. Yung isa sa ina-expect ko na darating pa sa group is, yun na nga, isa rin sa pangarap na kahit na saan tayo makarating, saan tayo dalahin ng tadhana, syempre yung mga priorities natin, yung bonding ay mananatili. Na-expect ko may dadagdag sa grupo, lalago ang membro ng Pi. Yan. Sa video ulit! Lapitin ko Lapitin ko kasi kita mo. Padayon Pi! Pero mas maganda yung pangalawa.